Oo. Kami mga hindi. Bakit di kayo sinuportahan? Hindi po. Hindi. Hindi kami sinuportahan ng pambuhay. 25. Ilan kayo magkakapatid sa labas? Ano po, tatlo po kami lalaki. Tapos po yung isang babae lang yung huli na. Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko. Naku, andito po tayo sa may Kasaginyana at meron po tayong nililinis na pool. So, kanina habang nag-uusap kami ni Marvin, bigla na lang siyang nag-open about sa kanyang buhay. Marvin, walang script yung ginawa natin ha. Bigla ka na lang nagkwento ng buhay mo. Sasabihin ng mga tao, chismosong marites ako ha. Ano pinilit? Ay, yung totoo lang, bigla ka na lang nagkwento ha. Baka sabihin ako, Hindi naman sir, napag-usapan kasi bigla. Oo. Nag-uusap kasi kami, tapos pamaya-maya, bigla na lang, pinag-usapan lang namin about sa paglilinis dito. Tapos bigla na lang siya nakapagkwento ng kanyang buhay. So, ito po pinag-usapan namin mga amigo. Kasi marami din curious kung ano ba ang buhay ni Kuya Marvin ninyo before at ano ang kanyang mga pinagdaanan. So, panoorin niyo po yung naging usapan namin ni Kuya Marvin na siya naman para magkaroon ng inspirasyon, maging inspirasyon din ang buhay niya para sa mga tao na nahihirapan o nahihirapan sa buhay. What is your name? Ganon. Ano what is your name? Ano daw? Hindi ko maiwan. Hindi ko maiwan. Ano yan pag tinuturuan kayo ng tinuturuan kayo ng Nihongo, dapat yung pagkaka-pronounce ganun din. Yung parang may bara yung lalamunan. Mahirap po kasi yung accent, yung Pero tinuturo din yung accent. Hindi po. Ikaw na mag-apply nun. Kasi ang ituturo lang kasi bibigyan ka lang ng libro. Oo. Tapos aaralin mo yung mga words. Ang problema po, mahirap na siyang gamitin sa pakikipag-usap. Mag-usap. Kasi po, ang ituturo lang sa'yo, ganun eh. Hindi naman nila ituturo sa'yo yung Yung actual. ikaw na yung sarili mo na yung magkukonstruct ka ng words. Natapos mo naman. Po, natapos yun. Pero natutunan ka naman. Wala po. Kaya pala, yung mga pesos sabi yata ni Marvin, hindi naman totoo eh. Meron po ibang totoo, konti. Pero yung iba, hindi. Kasi pag nasa tayo mga po, parang may bara sa lalamunan eh, no? Parang mahirap intindihin eh. Mas madali pa nga sa Korean eh, kaysa sa Japanese, sa Nihongo eh. Ano ina-apply mo ron? Therapist nga po. Sa Japan therapist. Yung... Ba't di ka natuloy? Naatake po yung mother ko sa puso. Dapat Dapat magkasama kami. Kasama namin nag-Nihongo. Yung nanay ko po ex-Japan. Ex-Japan. Naku, ano pala nanay mo, nag-Japan sagot sa kahirapan. Nung bata ko po ako. Hindi naman din po sagot sa kahirapan. Dahil lumaki po kami, wala naman kaming tatay. Broken family. Sa tatay mo ngayon? Sa Tarlac po. Boy pa? Boy po. Boy pa. Maganda buhay. Maganda buhay. Oo. Kami lang hindi. Bakit di kayo sinuportahan? Hindi po. Hindi. Hindi kami sinuportahan ng pambuhay. 25. Ilan kayo magkakapatid sa labas? Tatlo po kami lalaki. Tapos po yung isang babae lang yung huli na lang. Sa nanay mo? Apo. Sa kabila? Sa ibang... Wala po siyang anak doon. Wala siyang anak? May kasawa lang? Apo, kasawa. Nung nag-abroad po siya, nahiwalay na. Naku, mga personal pala yung tanong ko sa'yo eh. 25 years siya daw, 26 years sa abroad. Yung nanay mo? Nung papa ko po. Since birth ko po. Hindi mo nakita? Nakita ko po, umuwi po yun, grade 2 ako. Nung huling uwan. Kamukha mo? Opo, actually po, ako po talaga yung kamukha. Kaya lang po hindi ko lang po kami magka-style. Ayun lang magka-style. Kasi ikaw tatlo lang yung naging asawa mo, di ba? Naging anak mo eh. Tatlo anak niya. Kasi po sa kanya, gulat ako. Siyempre, lalo na ikaw nakakaluwag ka bilang ama. Titiis mo yung anak mo. Pero sir, elementary kami, nagtatanim kami sa bukid, pumasok, tapos nagbabakal bote. Ano ba bakal ka noon? Nakabike pa po rin, di pa uso yung motor. Sa bakal bote. Danas mo rin pala hirap na eh. Sir, totoo po. Nagtatanim po kami, tapos gumagapas po. Si Marvin kasi yung kapatid niya, pinag-aaral niya. Merong kapatid siyang naiwan na nag-aaral pa, siya nagpapaaral. Tapos siya ang... Bali yung kapatid ko pong bunso na yan, may kapatid din po siya na sa father.
may yaman po. Bali po, pag ano po, sila po yung nagtituition, tapos ako po yung baon. Yung kapatid mo ngayon? Opo. Kaya share din po kami. Kaya hindi naman po masyadong mabigo. Ang bigat, no? Opo. Kaya po, ano naman po? Pero ikaw ang bunso sa lalaki, di ba? Opo. Siya bunso sa lalaki, pero siya parang panganay. Siya yung tinatakbo ng mga kapatid niya. Hindi naman po, sakto lang. Ganun po, kahit naman po, halimbawa po, may pagkakataon na sila na may nakakaluwag. Kaya ako naman yung mahal. Bigayan lang, ano? Ako ganun lang po talaga. Pag sa pamilya, ganun talaga. Kasi mahirap yung wala talagang magulang. Wala kang tatakbo ang magulang. Lalo, wala naman din kaming nanay. Pero nakita pa kayo ng tatay mo? Oo, nagkita pa naman po. Pero hindi naman, sir, kasi umuwi siya dito, nag-for good na siya sa Pilipinas. Nagpatayo siya ng magandang bahay. Naluwang yung lupa yun. Wala naman silang pakialam. Bakit kami pa ba yung lalapit? Siya na nga yung nagkulang sa amin. Okay din naman. Talaga, lumapit naman din po kami na na-meet namin siya. Nag-gatherings. Pero yung, syempre, nung pandemic, hindi ka man, nandito na siya ng pandemic. Hindi ka man naalala na, kumusta ba kayo dyan? Buhay pa ba kayo dyan? Ganun. May sama din ang loob talaga, kaya lang. Kasi syempre, nakikita mo yung magulang mo, maluwag ang buhay. Tapos ikaw, may lumalaki ka, talagang lahat ng hirap nagdadaan para maiyahin yung sarili mo. Sa sarili mo, no? Ikaw, nanay mo, nasa Japan. Ano po yun? Ano pa lang po ako nung grade 1. Nang elementary? Po. Na twice lang po siyang umalis, tapos po. Hindi na hindi na po. Kaya kanya-kanya kayong kayod. Ang dami mo kasi alam mo yun, no? Inaral mo yung sa construction, no? Lahat po. Lahat trabaho napasukan ko, sir. Hindi ko po alam kung anong trabaho pa yun, hindi ko napasukan. Ano ang pinakamahirap trabaho na pasukan mo? Lahat naman, sir, halos mahirap. Kasi kaya lang, sir, pinakamahirap talaga sa bukid. Bukid? Kasi after namin magtanim, pag tumubo na, kasi noon panahon namin, uso po yung kung sino yung nagtanim, siya yung gagapas. Gagapas, oo. Ngayon may mga halimaw na. May halimaw. Oo, may mga makina na. Makina na nag-aani. Pinakamahirap pag bukid talaga, no? Opo, nangangaryada po kami ng mangga, na nagbubuhat kami ng mangga. Nagmamangga rin kayo, di ba? Nagmamangga rin sila, eh. Nag-waiter ka? Ayun, mga dadalilan, sir, yun, Ayun. mga basic. Nagawa mo rin yun? Opo. Saan? Sa mga restaurant din po. Ano ka rin? Opo, nag-ano po ako dati. Nag-waiter din po sa ganun. Kaya lang, sir, hindi ko po yung mga ganun trabaho kasi pag waiter ka, habang po yung mukhang waiter. Hindi naman sa minamalit yung pagiging waiter. Kaya lang, parang mas mahirap din sa patanda ng patanda sa inyo. Kumbaga hindi enough yung pera na kinikita. Yung pagod mo hindi enough, hindi sulit para sa hindi kagaya ng ganito, mangungontrata ka. At least mahirap yung trabaho pero sulit naman. Pagkatapos mo yung project mo. Kung paano mo. Dahil nakakarating ko po kami Cagayan, Isabela. Nagmamangga kayo, ano? Pinapasa namin yung mangga sa bundok para maiyahan dito. Tapos po, pagdating ng gabi, pag kulang pa yung kinita mo, magsa-sideline pa po kami na magkakarga kami ng mangga sa gabi, babiyahe ng Manila. Tapos magdi-discard. Mahirap pala sa ano, no? Kung yung trabaho sa lahat naman mahirap. Kasi ano lang yun, kasi sa'yo lang din kung paano mo. Kung paano mo gusto mo kumita ng pera. Kasi pag nakontento ka dun sa, doon ka na lang. Doon ka na lang. Kung kontento ka na sa kinikita mo na arawan. Yun na yun. Yun na yun. Inaaral mo lahat. Marunong ka magtubero. Marunong kang electrician. Karpintero. Mason. Sa Aluminum. Tiles, kaya mo. Tiles, marunong mag-tiles. Welder. Lahat po na yun, sir. Nadaras ko po lahat na. Bago po ako nakarating sa pangontrata. Bago ka sa pangontrata. Kasi kahit iwanan ka ng mga ibang tauhan mo, alam mo yung gagawin mo, di ba? Saka hindi niya naman po pwedeng hindi alam yung gagawin mo. Kasi kaya ka mangontrata, alam mo lahat yan. Kaya hindi mo maiutos sa kanila yung mga gagawin. Kung tama ba yung ginagawa nila, hindi mo makikita. Kasi hindi mo naman alam din yung ginagawa nila. Kaya dapat alam mo muna lahat yun bago ka mangontrata. Pero ang maganda kasi sa iyo, Marvin, magaling ka makisama sa mga katauhan mo. Di ba? Ang nagustuhan kasi kay Marvin, mga amigo, yung mga tauhan niya, hindi puro hirap eh. Kapag siya meron, yung mga tauhan niya, meron din. Kagaya yan, yung sa pagkain, kada Sabado, sure yun, libre. Tapos minsan sa merienda, tapos pagbabali yung mga tauhan mo, sige lang. Ganun eh. Tapos may one time, meron na aksidente na tauhan mo, di ba? O andun ka.
Kaya nga, yun ang maganda sa kanya. Kumbaga, alam niya kasi kung papaano naghirap. Kaya, na-experience mo eh. Kaya sa mga tao mo, may konsiderasyon ka. Apo. Tsaka ang maganda sa mga tauhan mo, Marvin, kasi kahit wala kang magtatrabaho. Apo. Hindi ka nila lolokohin. Hindi mo kailangan ba? Hindi mo kailangang bantayan. Yun ang napansin ko sa mga tauhan niya. Yun nga lang, pakikisama talaga. Nandun na po talaga yung pag-isa. Hindi po mawawala na Oo. panghabang panahon. Ang sa pangungontrata kasi ito pa pagka gusto kagaya nung meron siyang kinontrata sa akin konti lang ang kinita niya. Okay na sa kanya 'yon. Ang lagi niyang katwiran, sabi niya ay basta masisiyahan yung tao. Hindi naman talo pero at least kumita naman kaysa walang project, di ba? Kaysa po masahin din yung mga tao po. Yung mga tao no. Mahinto. Mahinto. Kaya nga yun ang yun yung ko kay Marvin na pagka sabi ko kung may project talagang magtatrabaho kami. Kaya nagka-tandem kami para sa mga pangungontrata. So sabi ko nga sa kanya, wag namin pagtatalunan ng pera. Tapos yun, wag manloloko. Lahat legal, dokumentado. Yun ang usapan namin lagi ni Marvin. Yun ang maganda. Kasi syempre sa pangungontrata, ako na bahalang humanap ng tao o ng kliyente. At sa manpower, ayun, siya na ang bahala din naman. Kaya yun, mahalaga lang nagkakasundo. Kasi pagka unang-una, ang pera kasi pag pinagtalunan, wala na. Hindi na okay yung trabaho. Yung tiwala, ganun. Sa amin, pag hindi rin kasi ako maano sa pera eh. Kagaya niyan, yung meron tayong mga kinukontrata na kung tutuusin hindi naman talaga kalakihan yung kinikita, no. May kinukontrata hindi naman kalakihan yung kinikita pero wala kinikita, maawa ka na lang kung magbibigay ka. Yun nga eh. Pakonsuelo. Kaya nga eh. Tapos mabait pa yung asawa nito kasi yung asawa nito supportive tapos laging kasama. Tapos sa kanya ko na nakita, isa ang cellphone nila. Pero nung naka-LL na, ayun, okay. Ba't di mo suot yung alahas mo? Pang Sabado at Linggo lang yun? Sabado at Linggo lang. Ayun nga eh. Mabait nga yung asawa nito eh. Supportive eh. Sponsor. Sponsor ni Marvin. Tapos okay lang naman pagkadating ng panahon mga pagkakamali natin marirealize mo naman yun eh. So sa ngayon siguro hindi kayo okay ng tatay mo pero sa huli malalaman din niya yung mga pagkukulang niya. Ganoon naman eh. Yung mga madali lang naman po sir. Kanina sabi niya wala naman din nakakati sa isa't isa lalo at darating din tayo magiging okay kayo. Pero yung nanay mo, kailan ba nawala yung nanay mo? Ano po? Ilang years na? 6 na po, 7 na po. 7 years na. May anong sakit nun? May sakit no? Po. Kasi po, mag-aalis nga po kami, kaya nagpa-overall check-up po kami. Tapos, nalaman? Nag-CR lang po siya, hindi nakalabas na. Saan? Sa Manila? Hindi po, doon po sa bahay namin. Kasi po, hindi ko po nagkakasama sa bahay, bukod-bukod na po. Bukod-bukod na kayo? Hindi siya po, nakasama niya yung bunso namin babae. Maliit pa po nun yun. Siguro mga 9 years old. 10 years old. Nagtataka siya, matagal si nanay si CR. Wala nang malay. Wala nang malay. Tapos na-atake po. Na-atake? High blood po kasi. Nasa lahi nyo? High blood po kami. Ako po sir, ang regular kong dugo 140, 100. Mataas din pala yung, 130, 100 din. Nasa lahi nyo pala yung high blood. Ang anak mo, 3 no? Dalawa po yung original. Dalawa yung original, tapos si Ate Mau kasi, si Ate Maureen, merong anak sa iba. Sa una. Kaya mag-inam nga, isa lang ang cellphone nila, isa account nila. So, walang time daw para puro trabaho lang. Yun nga eh. Malas po sa negosyo. Kaya nga, sipag nito eh. Pagka may inutos ka dito, hindi niya makakalimutan yun. Kinahapunan, na-action na agad. Tapos, kaya lang Marvin, huwag ka masyadong laging mag-yes. Dapat matuto ka rin yung kasi natutunan ko lagi kasi na ako naka-oo eh. Pagka lagi ka naka-oo, syempre. Kasi sir, pag konting bagay lang naman hindi tayo magkakasundo para sa akin, hindi maganda. Kung kaya ko lang din na maibigay yung gusto niya na kahit
konti lang kita eh. O sapat ka. Ah. Okay na eh. Oh, pero ngayon kasi mangungontrata, syempre, iba pa rin yun. Kasi syempre meron kang binubuhay na pamilya. Sa akin, iba po yung may kapartner ka na talaga kasi hindi pwede yung sapat lang. Oo, hindi po pwedeng Kahit ganun. paano, Kailangan mag-level up yung ano mo. Kasi po, ano ka na eh, mag-upgrade ka na eh. Ah, Kaya natural na po na kitain mo na talaga yung minimum na kinikita. kinikita. Tsaka natapos mo naman, tatapusin mo naman yung trabaho eh. Opo. Mm.